At magpapasakit na naman tayo ng mga damdamin ng lahat ng mga bangag, adik, mga kawatan, magnanakaw, snatcher, mambubudol, sinungaling, mga talipandas, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ito na naman po ang kanilang sasakit na naman ang kanilang mga puso. And in the process, kung itong mga punyetang ito atakihin habang pinanonood itong ating video, aba, that's good riddance. Apakaganda niyan. Makakabuti yan para sa ating bayang Pilipinas. Mabawasan ng mga sindikato sa gobyerno, mga magnanakaw at mga kawatan. Aba, ay napakaganda niyan. Dapat yung mga magnanakaw sa pamahalaan, tsaka yung mga lasing na lasing sa kapangyarihan, dapat yan bangungutin eh. Tapos yung pag binangungot sila, yung matagal muna sila sa paligid. Yung makikita nila yung yaman nila, hindi nila madala sa kabilang buhay. Yung multo na sila tapos nasasaktan pa sila. O yan ang pinakamaganda sa lahat. O di ba? O alam nyo kahapon mga bossing, napakaganda ng ating experience because umattend po tayo dyan sa motorcade. Nag-motorcade po tayo from I think Quezon City hanggang makarating tayo ng Liwasang Bonifacio. Grabe, ang daming sumama sa motorcade. At maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa motorcade, sa lahat ng mga umattend dyan sa Liwasang Bonifacio na kahit walang ayuda, kahit walang bigayan ng pera, walang pagkain, walang tubig, walang libreng kahit ano. O siguro mga nakalibre lang sila ng mga pinaagaw namin sombrero, yung mga siguro may mga nagbigay ng mga t-shirt, mga bandila. Actually pati nga yung mga bandila hindi naman mga libre, binibilihan ng mga kababayan natin. Pero pumunta sila doon, nakiisa sila kasi ginagawa nila ito para sa bayang Pilipinas, para magising yung mga lasing sa kapangyarihan na akala nila'y wala ng katapusan ng kanilang paghahari dito sa bansang Pilipinas. Oo, pinapakita at pinararamdam lang natin sa kanila na malapit na kayong magtapos, na ang totoong gobyerno ay ang pagsasama-sama ng Pilipino at ang totoong bayang Pilipinas ay kaming mga Pilipino. Ipapaalala natin sa mga putang ina niyan na tayo ang dapat nilang pinagsisilbihan, hindi sila ang pinagsisilbihan natin. Tama na. Tapusin na natin yung kanilang kahibangan na sila ang may-ari at reyna ng bayang Pilipinas at kayong mga nagmalabis sa inyong kapangyarihan, lahat kayo kuhang-kuha ng lente ng ating mga kamera. Kuwang-kuha ang pang-aabuso ninyo sa dati nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kanyang pamilya. Ang pang-aabuso nyo sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pang-aabuso nyo kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang pang-aabuso nyo sa bayang Pilipinas. Pang-aabuso ninyo sa inyong tungkulin at pakikipag sa buwatan ninyo sa mga komunistang NPA, sa mga medyang bayaran at sa mga vlogger na binabayaran ng buwis ng taong bayan, na pera pa ng taong bayan ang ginamit ninyo para ipagkanuno ninyo ang isang matino, matatag at pinakamamahal na presidente, dating presidente ng Pilipinas. Pera ng taong bayan ginamit nyo sa walang katuturan. Walang katuturan. Bakit? Unang-una sa lahat, ginawa nyong parang aso ang kababayan nyong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag nyo na lang tingnan na siya'y isang dating presidente, pero bilang isang Pilipino na nagsilbi ng maayos sa bayang Pilipinas, dahil lamang sa kasakiman ninyo sa kapangyarihan, dahil lamang nasasaktan kayo sa bawat binibitawang mga katotohanan ni Pangulong Duterte, at dahil lamang inggit na inggit kayo kasi kahit na anong gawin ninyong pagwawaldas ng pera ng taong bayan, pagbili sa mga Pilipino, pagbili sa mga leader, mga media, mga
reporter, pulis, sundalo at kung sino-sino pa ay hindi kayo nire-respeto, hindi kayo minamahal at hindi kayo magiging isang katulad ng mga Duterte na tinanggap ng hindi lang buong Pilipinas, pati buong mundo. Lagi niyong tatandaan yan. O araw-araw na kahit anong gawin niyong pagligo, pagiging sosyal, lahat, pagpapanggap, putang ina, kahit ano pang usok ang singhutin nyo. Never kayong re-respeto ng mga Pilipino. Maaaring may mangilan-ngilan na mga tatanga-tanga pa na rumerespeto sa inyo. Pero sooner or later, makikita din nila kung gaano kayo kademonyo kasi kayo din ang magtutuklawan mga putang ina ninyo. Kahapon mga bossing, nandiyan tayo sa may Liwasang Bonifacio. Grabe, ang dami ng mga tao at talagang kita mong organic. Nandiyan mga nakamotor, mga naka-SUV, may mga bodyguard, lahat, all walks of life. Hindi lang to basta masang Pilipino, ha? Hindi lang to basta masang Pilipino. Nakita mo talaga. Dati kasi, kapag may mga ganyang rally, makikita mo nagrarally, yung mga, yung mga, kumbaga, mga nasa class C, D, E. Oo, pero dito, sa nakita ko kahapon, all walks of life. Merong mga sosyal, may mga malbata pa, estudyante, matatanda, bata, may kaya, hikahos sa buhay, talagang lahat sila nakiisa pumunta dyan sa Liwasang Bonifacio. Yung iba, mga taga malalayong lugar pa gumastos sa sarili nila para lang mapasinayaan at makapag-buklod-buklod tayong lahat at magsama-samang sumigaw. Ang ganda pa ng format ng show kasi yung early ng mga show, ang pinagsasalita yung mga taong dumalo. Mga kapatid nating Muslim, mga kapatid natin na Kristiyano, mga ibang relihiyon, mga taga-ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nagpunta rito para maghatid ng kanilang pagkadismaya at meron silang mensahe kay Bongbong. Ang mensahe nila kay Bongbong, putang ina mo. Yun ang mensahe nila kay Bongbong. Tayo nga na-meet natin yung ating mga subscribers dyan. Na-appreciate ko naman na kahit pala pa bonjing ako dito. Na-appreciate nyo rin naman pala yung ginagawa ko. Maraming salamat at dahil sa inyong mga nakakataba ng puso na komento sa akin at personal na pagpapasalamat kay Boss Dada, mas lalo pa nating gagalingan, mas lalo pa nating aanghangan yung timpla ng ating inihandang ulam para sa inyong lahat. Mga pulis kahapon, putang ina, hiyang-hiya sila. Ang dami rin mga pulis na nagbabantay, hiyang-hiya sila. Hindi sila makalapit doon sa rally dahil alam nila putang ina yan, yung rally na yan para rin sa kanila eh. Napakaganda ng speech ni Banat Bay doon. Sabi ni Banat Bay doon sa kanyang speech, "Hoy! Kayong mga pulis, kung sa tingin ninyo tama yung ginawa ng amo ninyo na si Torre, pare-parehas kayong mga traidor sa bayang Pilipinas." Putang inang lakas. Lakas ni Banat Bay. Oo, yun ang sinabi niya. Pare-parehas kayong mga traidor sa Pilipinas, mga hayop. O talagang galit na galit. At ang dami mga nagsalita doon. Nagsalita yung mga kaibigan ni Pangulo, yung mga dating kasamahan ni Pangulo, yung mga kandidato ng tawag dito PDP. Actually hindi yun isang hindi yun parang boto nyo ko, plataforma ko, ganito, hindi. Ano talaga yun? Tribute yun, prayer rally, focus talaga yung prayers, yung yung pagtitipon na yun para sa pagdadasal at maibalik ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bring him home! Bring him home! At makabagbag damdamin yung mga nangyari doon
Kaya magsimula na tayo sa ating kwentuhan, syempre. Eto, ipapakita ko sa inyo. Tama na yung thank you na yan. Ipapakita natin sa inyo. Kasi, katulad nung lagi natin sinasabi, itong pagtitipon kahapon ay dahil nga doon sa ipinamigay ng ating gobyerno itong ating mahal na Pangulo. At sobrang sinungaling, mga bossing, sobrang sinungaling ng ating military na mga walang utang na loob na mga putang inang mga sundalo na yan, mga kupal na yan. Matapos, tinan mo anong ginawa ni Pangulong Duterte sa mga militar bukod sa itinaas yung sweldo ng mga militar? Anong ginawa ni Pangulong Duterte sa ating mga uniform personnel? Ay, makinig kayo mga putang ina ninyong mga traidor kayong mga sundalo kayo Makinig kayong maigi Nilabanan ni Pangulong Duterte lahat ng mga makakaliwang NPA, CPP, NPA, NDF sa tulong ng NTF-ELCAC, sa tulong ng Kingdom of Jesus Christ, sa tulong ng SMNI. Ang mga rebelde sa bundok, pinasuko ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginawa ni Pangulong Duterte ng programa itong mga ito para pag bumalik sila sa gobyerno, maramdaman nila yung gobyerno. Tinulungan sila ng gobyerno. Binigyan sila ng gobyerno ng panimula na para makapagsimula sila sa panibagong buhay. Kasi yung mga yan, nabudol lang yan Na-recruit lang yung mga yan Mga lumad na akala nila galit sa kanila ang gobyerno. Tinatarget sila ng gobyerno at hindi sila pinaprioritize. Pinakita ni Pangulong Duterte na yung gobyerno ay handang tumulong sa kahit na sinong Pilipino. May mga pagkakataon noong kampanya noong 2022, madaming mga lumalapit sa akin, nakita si Senator Bongo namimigay ng mga sapatos sa mga kuta ng mga NPA. Nakita si Senator Bongo sa kuta ng NPA na ganito, NPA na ganyan, NPA na ganito, NPA na ganyan. Kasi ganito yan. Ang mga NPA, bagamat sila ay rebelde at kalaban ng gobyerno, sila pa din po ay part ng gobyerno dahil sila pa din po ay Pilipino. Noong panahon ni Pangulong Duterte, inatasan niya si Senator Bongo na pumunta doon sa mga lugar kung saan meron tayong mga kapatid na nakikibaka na i-explain sa kanila na itong gobyernong tumatakbo ay hindi lang para doon sa mga nasa syudad, kundi pati sa kanila ng mga nasa bundok. So, ipinakita ni Bongo at ng gobyerno na mahal sila ng gobyerno at mayroong gobyerno na nagfa-function, may gobyerno na nagtatrabaho para sa lahat ng Pilipino, mayaman o mahirap. Akyat si Bongo, namimigay siya ng sapatos doon. Ginamit yun ng mga dilawan. Sabi, tingnan nyo si Bongo. Akala ko ba galit kayo sa NPA? O bakit, NPA, binibigyan na ng sapatos? Ang sabi ko, bakit? Yan bang mga NPA na yan? Hindi ba yan mga Pilipino? Mga Pilipino yan. Ginagawa ni Bongo is kinukumbinsin niya yung mga NPA na magbalik na sa gobyerno, tulungan ng gobyerno para wala nang away, wala nang patayan dito, patayan dyan. Tulong-tulong na lang tayo sa isang direksyon pataas. Kasi yung iba, kapag may nakita sa post, sa social media, akala nila yun na yung totoo. Hindi po, i-challenge nyo lahat ng mga posts sa social media. Kahit post ko, post nung kahit sino, i-challenge ninyo. Kasi ganito ang ginagawa ngayon style ng mga dilawan at saka na inadapt na din ng mga loyalistang komunista. Ang ginagawa nila, mayroon silang mga account na magpapanggap silang mga DDS. Maglalabas sila ng mga posts, edited photos na kunyari sobrang paborable sa atin. Siyempre tayo, masama ang loob natin, nagdurugo ang puso natin. So every time na usually ang nature ng tao kapag ikaw ay malungkot na malungkot, maghahanap ka kasi ng makakakampi mo. So pag may nakita ka sa social media na isang account na naglalabas ng mga patungkol kay Duterte, pakikisimpatya sa mga Duterte at sa bayang Pilipinas, ifa-follow mo na yan. Tapos maglalagay sila ng mga post doon sa mga pages nila na na pabor sa mga Duterte. Halimbawa, isang abogado sa Amerika
Kahapon, nako, may nakita ako, isang subscriber lumapit sa akin, may daladalang cellphone. Boss D, merong isang magaling na abogado sa Amerika na ang sabi niya ay galit siya sa ICC, galit siya sa ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At talaga naman, yun, ito Amerikano. So Amerikano, ganun ba? Patingin nga kako. Talagang tuwang-tuwa siya. Ang i-share niya na. I-share niya na. So, sa pagtingin kong ganun, naku po, napakamot ako ng ulo. Yung pinakita sa akin na, picture, isang abogado talaga. Isang abogado, puti. Ang ganda ng itsura niya. Naka-Amerikana pa siya. Tapos may caption, yung lahat ng sinabi niya. Ito, kinampihan tayo ng isang abogado sa Amerika. Ang galing-galing. Putang ina, nung nakita ko yung pangalan ng abogado, si Saul Goodman. Saul Goodman. Alam nyo kung sino si Saul Goodman? Si Saul Goodman po, yung tarantadong abogado sa Breaking Bad ni Bryan Cranston. Sobrang sikat yung yung series na yon ng tungkol sa droga. Nagkaroon ng spin-off si Saul Goodman na abogado doon na ang pangalan nung series ay Better Call Saul. So siya yung mga abogado ng lahat ng mga chipipay na mga kaso sa Amerika kasi struggling ang mga abogado doon. So parang he made a name for himself. So it's a series. Yung abogado na nandoon is the same lawyer doon sa mga series na nabanggit ko. At itong kapwa ko DDS, tuwang-tuwa siya na may isang abogado sa Amerika na tuwang-tuwa daw kay Duterte. Sabi ko, kuya, fake to. Ay, fake to. Na-share ko na to eh. Bakit mo shinare yan? Sabi ko, DDS ka pa naman. Tapos shinare mo yan, di sasabihin nila, peke ang mga sinishare ng DDS. Nabobo tayo. Yan yung sinasabi ko na, tayo bilang isang Pilipino at DDS, bagamat tayo'y sumusuporta, kailangan bago tayo mag-share ng isang impormasyon, make sure na binerify mo yung info na yun yourself. Yun na lang gagawin mo. Verify mo na lang yung info if it is true. Ang daming lumalabas sa mga Washington Post, may mga ganun pa. Si Donald Trump may sinasabi, huwag niyong basta-basta sasakyan hanggat hindi yan ibinabalita una ng SMNI. Una, pumunta kayo mismo dun sa Washington Post website. Tingnan nyo kung meron doon yung na yun. Kung wala, wala. And then itong mga taong to nakikita nyo na kino-quote ninyo, sino ba to? I-Wikipedia nyo, i-Google nyo, o kaya i-Chat GPT nyo. Makikita nyo yun. Matalino na AI na ngayon. So that is a classic example na dahil tayong mga Pilipino, lalo na doon sa class C, D, and E, hindi tayo masyadong ma-Netflix, hindi tayo masyadong ma-series, mahilig lang tayo sa Cardo Dalisay. So alam nila, alam ng mga gumagawa nitong mga tarantadong post na ito, na hindi tayo masyadong yung crowd ni Pangulong Duterte, alam niya na masa, at yung masa hindi sosyal. So kung hindi sosyal, magpapalabas sila ng sosyal na na pwedeng i-capture ng mga masa, na sasabihin nila, kita mo talaga tong mga DDS na mga bobo na to. Kilala nyo ba kung sino si Saul Goodman? Si Saul Goodman, magkakaroon na sila ng explanation. Lalabas ngayon na tayong mga DDS nagpapakalat ng fake news. Ang masaklap, itatag pa ng mga fact checkers sa Pilipinas na fake news peddler ka, ika-cancel pa yung account mo. Kaya mag-ingat tayo sa mga ipinopost-post natin, ha? Oo, kasi tayo mga Duterte dapat magaling tayong mag-research. Katulad ng mga nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, kailangan lahat vini-verify natin. Importante yan. Kailangan verified lahat ng inyong mga information na sinishare sa social media at kailangan galing sa mga legitimate na mga source. Okay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at